So, share ko ngayon sa inyo ang paano gumawa ng eye gamit ang international round method, no? Yan. So, yun yung share ko sa inyo ngayon. So, ito, yan yung finished product, no? And paano gawin yan? And yung mga request nyo na gamitan ng tamang tools, ito, mga tools needed, marlin spike, bull hammer, wire cutter, coarse glove, saka goggles, no? And of course, naka-helmet dapat, no? So, yan yung mga gamit natin. And pakikita ko sa inyo ang paano ang pag-splice na gumagamit ng marlin spike. So, sa umpisa, no? Marking is important, no? Yan. So, pagmamarka talaga kung gaano kalaki yung eye, gaano kalaki yung kakalasin mo. So, importante yun para sa akin, ha? Ganun. Ayoko nung tansyahan, no? Then, separate ko rin yung dalawa sa apat, no? Para ibabalik ko kasi ang gagawin ko ngayon, gagawa kasi ako ng sling. Yung kabilang ay kasi meron ng splice, no? So, lalagyan ko lang siya ngayon ng another eye splice para maging sling. And eto nga, gagamitan ko siya ng international round method, no? So, sana nasusundan nyo ako, no? Yun, yung may marka na blue, yun, may marka na blue, doon tayo titigil ng pagtanggal, no? Then, ibabalik natin yung dalawa. Yan. So, laging nasa ibabaw yung dalawa, no? Pag binabalik. And ang i-adjust mo yung nasa ilalim na apat. Yan. So, wag nyo isagad. Okay lang yan. Bandang gitna. Basta wag lang nakasagad yung pagbabalik para maganda ang resulta. Yan. Kasi yung iba sinasagad. Kaya minsan, pag kinulang ka dun sa kabila, pangit tingnan. No? Okay. Yan. Kahit magdalawang pasok pa yung apat, walang problema yun. No? So, as long as naibalik natin. No? Yan. Then, yung apat naman, ang ating ibabalik para mag-form na siya ng eye. No? So, sabi ng iba, mas matibay daw yung 3-3. So, i-splice pa naman natin yan. No? So, I think lahat yan na magkakaroon ng lalaban lahat yan ng strand natin. No? Yan. So, 4-2 ang hati. So, unahin natin siyempre yung dalawa. No? Yung dalawang ating uunahin. So, para ipasok yung pinakauna dun sa dalawa, no? Dito ako sumusundot sa kabila, no? Kasi para hindi tamaan yung core, no? Again, B type, no? V as in victory. Yan. So, gagamit na tayo ngayon ng marlin spike. Yan. Okay? So, eto na, yung sabi nyo, gumagamit ka kasi na screwdriver. Hindi proper. So, wala pa akong hasa na spike, no. So, ngayon, spike na, eto na, kabaro. No, at sabi nga nung isang nag-comment, okay naman yung screwdriver kasi mas mabilis. Yan. Pero yun nga, hindi siya proper. No? Salamat sa nag-comments. At least na-improve natin yung procedure. Yan. Sabi nga naman niya, tutorial to. Dapat tama yung gamit. Ayun, pinasok na natin yung unang pasok. So, kung nakikita nyo, no, when it comes to international splicing, dalawa ang sinusundot. No, ngayon, hindi na ako susundot dito. Sa kabila na ako susundot. Iyan. Okay. And, by the way, no, yung ginagamit kong marlin spike, ang dulo kasi niyan, matulis yan, pero palapad. No? So, pinagawa ko yan, pinalapad ko yung dulo para pagkasuot mo, kaunting twist mo lang, lalaki na yung butas. Yan yung purpose niya, no? Ng mga marlin spike na pangmalakasan, no? Yan. Okay, so ikalawang pasok na natin yan. And tisa, no? Again, ang paghila papunta dun sa eye. So, since international round tong ginagawa natin, hindi tayo lilipat sa kabilang side, no?
tuloy-tuloy lang natin yung pagsundot. After nung dalawa, sundot ulit tayo ng dalawa. Doon naman tayo kukuha ng ipapasok sa apat na strand. No? So, laging nasa una. So, medyo tumatagal yun doon. Makikita nyo, nilalagyan ko kasi ng tape yung dulo. No? Para hindi naman sumasabog. Sasabit kasi yan sa tela, yung pinaka-core niya. So, siyempre, ang wire natin, hindi talaga yung standard. No? So, for demo purpose lang itong ating mga wire. Mahal kasi rin yung mga standard. No? Okay? So, ito yung pangatlo nating ipapasok. No? Galing ito dun sa apat. No? Yan. Yan. So, pagpapasok ng spike, no? Pag nakuha mo yung dulo, medyo twist-twist lang. No? Pa-twist-twist lang ng konti. Yan. Makikita nyo na then pag nakuha mo na yung twist, itatagilid mo na yung ating spike. So, pangatlo na tayo, no? So, tuloy-tuloy lang ang sundot natin dito sa kabilang side na dalawa, no? Ganyan ang international round, no? So, yun nga yung sinasabi ko na B. Yan, yun yung iyong susundutin. No? And sunod-sunod na naman yan, no? So, ito na yung pang-apat, no? So, yun. So, sundot na naman tayo para ipasok ang pang-apat. Yan. So, mamaya makikita nyo, maganda rin itong international round, no? Pabilog siya, no? Pabilog ang kanyang yari, no? Yan. Eto na, sinundot na natin yung pang-apat, no? Pang-apat na yan, no? May dalawa na lang tayo natitira sa ating 6-strand, no? So again, no, 6-strand rope tong ginagamit natin. And ang core niyan ay tela, no? Hindi siya bakal. So yan. So papakita ko rin sa inyo mamaya paano ba siya titisahin. So sa mga nagtatanong, matibay ba yan? So siyempre international yan eh. So, pag sinabi international, dalawa yung sinusundot mo. Ipit ng ipit palagi yung huli mong pinasok dyan. Kaya matibay siya, no? Yan. So, walang problema yan, no? Kahit medyo malayo, mamaya ipapakita ko sa inyo paano siya dikit, no? Paano siya tisahin, no? Yun. So, sumundot na naman yung ating marlin spike, no? Yan. Panglima. So, panglima yan sa mga pinapasok natin, no? And, napakaganda niyan, guys, dahil yung pagka napasok na natin lahat yung isa na yan, padidikitin natin, no? Yan, padidikitin natin yan. 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 Okay, last one. Para sa pang-anim. Yan. Okay. So, swabe nga naman ang marlin spike, no? Yan. So, talaga nga naman, no? Pagka may nagko-correct, gumaganda ang procedure, no? Kaya sa mga nagko-comments, maganda rin yun. Nagko-comments kayo para nasa gayon na improve natin ang procedure. Okay, pinutol ko na muna yung core niya para hindi istorbo, no? So, titisahin ko. Yan, ito. Paano tisahin? Isa-isa. No, isa-isahin mo. Hila, isa, hila, isa, hila. Yan. So, para dumikit. So, kaya natin gawin yan kasi maliit yung wire, no? Almost 10 mm lang to. Yung wire. Kaya, kaya natin yung ganun. Pero pag malaki na, medyo pumapalo ka, no? Paluin mo na talaga siya para dumikit. No? Palo, may hila, may kasamang palo. Pero pag maliliit na ganito, sumusunod pa yan. So, second round na tayo, no? Kasi second round na tayo na ipapasok natin. Yan, second round, no? So, unang sundot natin sa second round, no? Ayan, nakikita nyo yung nasa unahan na yan, yan yung pinakaunang wire na pinasok. Yun. So, medyo hindi lang natututok yung camera, pero kita naman, no? Ayan, yan, kita. Okay. So, kaya dapat talaga pag nag-i-splice kayo, walang tao dun sa kabila, no? In case na dumaplos yung spike, safe tayo, no? Yan, so yun.
So, nangyayari talaga yan, no? So, pinaka-safe niyan, walang tao doon sa kabilang side, libre. No, sa talas ng spike na yan, delikado, no? So, yun yung mga safety reminder, no, pag nag-i-splice tayo. Yan. So, huwag ka magpapapwesto dun sa direction kung saan sinusuot mo yung spike. No? Matulis kasi ang spike, no? Yan. Okay? So, nakita nyo, ang bilis lang gawin. Pagka talagang gagamitan natin ng tamang gamit saka diskarte, no? Pag-splice. So, siyempre, pag maliit na wire, mas madaling splice. Pag lumalaki, mas mahirap. Ganun lang naman ang wire natin, no? So, siyempre, matigas pag malaki, no? Matigas yung material. So, mas mahirapan kang ipasok. Ayan. Ayan. So, malapit na tayong matapos ng second round, no? Ayan. So, papakita ko sa inyo mamaya yan, no? Hanggang sa maipasok natin yung third round, no? So, ganun lang kabilis, kadaling i-splice ang mga maliliit na wire, no? Lalo kung malambot. Ayan. Ang mahirap lang naman minsan sa splicing pagka yung ang laman ay yung wire din, no? So, may video na ako noon, no? Yun yung IWRC. Yan. Ang kagandahan lang naman ng IWRC, wala kang problema sa pagpapasok kasi walang sumasabit na tela. Kasi bakal din yung kanyang loob, no? Ayan. So, ang gagawin ko rito, 3 pasok, no? So, yan naman para magandang tingnan, no? So, kasi pagka pinakita ko naman yung pasok hanggang 3, baka abutin na ng mahaba na yung video natin. No, yung procedure naman yan, parehas lang din yan. Yung ginawa natin sa unang pasok, second round, ganun din yan. No? Iniikot-ikot lang yan. No? From the name itself, round, international round. So, meaning, paikot-ikot lang yan. Okay. No? Yun yung isang sikreto dyan para alamin mo paano pinapasok yung wire. So, minsan, andoon na yung procedure sa pangalan ng splice mo, no? At doon mo makikita yung ginagawa mo, no? Sa pangalan ng splice. Okay? So, gagawin kong 3 strand to, pero papakita ko sa inyo mamaya na papaluin ko na lang yan, puputulin, no? Kasi I need 3 pasok, no? Kailangan ko 3 tack. 3 tack. Yan. So, kaya mapupunan nyo ng mahaba. Yan. So, paano paluin? Palaging magmumula tayo sa palabas. Para yung tisa niya lumalabas doon, no? Then, pagka satisfied ka na sa higpit, no? Yan. Puputulan mo lang ng tamang, wag na masagad na sagad, no? Para hindi mahugot, no? Para hindi mahugot. So, gumagamit lang ako ng chisel, no? Yan, chisel pagpuputol. Mas safe para sa akin to. Maliit lang namang wire, no? Hindi na ako gumagamit ng mga circular, no? Mga circular na cutting disc. Yan. And pwede rin yung pinakita ko kanina ng wire cutter, no? Kaya lang, sinubukan ko kanina ng testingin yung wire cutter ko, medyo may kawang na. So, na-adjust kasi yun para maano. Okay. So, mayroon na tayong international round no? Sa 6 strand, no? So, maganda, no? Magandang tingnan. Kasi nga, international, no? Matibay pa. No? So, sa nag-request, maraming salamat, no? And again, kung may natutunan kayo sa aking video, like and share, no? So, salamat sa suporta nyo.